Mapagpalang hapon mga kapatid, mga kaibigan. Meron tayong panoorin na video sa isang pastor ng ah, Lutheran Church. Okay? Siya po ay nag-viral dahil sa sayaw ni Elias. Doon mismo sa loob ng simbahan ginawa yung sayaw. Ating panoorin mga kapatid. Ginaya nila yung sayaw ni Elias. Dahil itong si Elias ay sikat. Okay? So, sikat itong sayaw ni Elias. At ganito ang ginawa ng isang pastor. Ginaya niya mismo yung sayaw. Ating panoorin yung dance ni Elias, mga kapatid. So nakita natin mga kapatid ang sayaw ng isang pastor at yung sayaw ni Elias. Makikita natin na talagang hindi pang Christian o hindi pang Kristiyano yung sayaw na yun. Kasi makita mo yung move niya, no? May slapping pa, may pang action pa. Talagang hindi po sa Diyos yung kanyang sayaw. At yes, napakasad po dahil sa loob pa ng simbahan. Alam po natin yung simbahan kapatid ay yan po ang holy. Holy place po yan. So, ibig sabihin doon yung mga taong pumunta na sumampalataya sa Diyos dahil yan po ay holy place. At yung ginawa ng isang pastor ay hindi po ah, sa Diyos dahil sumayaw siya mismo doon. Okay? So sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 1 verse 12, for our rejoicing in this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshy wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to your word. No? Kailangan sa ating mga conversation, sa ating panalita, sa ating testimony, sa ating gawa, ay talagang makita natin yung Jesus na nasa puso mo. So, ibig sabihin mga kapatid, mga kaibigan, na ang isang ligtas ay hindi talaga susunod sa kanyang ginawa. Hindi ibig sabihin na pastor siya ay sundin mo na siya. So, mag-base po tayo kung ano yung sinabi ng Bible. Kasi kung mabasahin natin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 16 down to 17, you are the temple of God. Ibig sabihin kung ikaw ay templo na ng Diyos, hindi na ikaw ang may-ari, ang Diyos ng may-ari ng buhay mo. So ano ba ang gagawin mo pag ang Diyos ng may-ari ng buhay mo? Glorify God. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. To glorify God. Yung ginawa ng isang pastor, mag-glorify ba yun ang Diyos? Hindi. Kasi sumayaw siya at ang kanyang sayaw ay hindi pang Diyos. No? Pang worldly yun eh. Kaya nga sabi ng Bible and sa Romans chapter 12, mga kapatid, mga kaibigan, verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is that good, and acceptable, and perfect will of God. Mga kapatid, kung ikaw ay ligtas na as a reminders,
sa Word of God as a brother, no, huwag kang gagaya sa taong yan na sumasayaw sa loob ng simbahan. Hindi po yan hindi po yan will ng Diyos, hindi po kalooban ng Diyos na sumayaw ka at yung sayaw na yan ay malaswa. Makikita mo naman sa action, sa sayaw pa lang, ay talagang malaswa na. And yet, we are claiming na tayo ay ligtas, we are claiming na tayo Kristiyano, pero yung ating ginagawa naman ay parang walang kabuluhan. Okay? So kung ikaw Kristiyano, kung ikaw ay nakapanood ng video ito, hindi ibig sabihin na ang pastor ay sumayaw, sumayaw ka na rin. No? Hindi siya ang focus mo, ang Bible. So sabi ng Bible, and be not conformed to this world. Kung sumayaw man yan, wag kang sumayaw. Basahin mo muna ang Bible. At malalaman mo sa Bible, mga kapatid, na hindi ikaw taga-mundo. Anak ka ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay nakatuon what the Bible says. So, yan lang po ang masabi ko, ay hindi ako galit ng taong to, hindi ako galit personal. Kinukuri ko lang dahil marami pong mga Kristiyano at maraming mga Kristiyano na mga baguhan pa. At ayaw namin na yung mga bagong Kristiyano ay makita ng video nito na sumayaw isang pastor ay gagayahin. No? So, try to read your Bible, try to understand kung ano po yung sabi ng Bible. Okay? So, uulitin ko, hindi po mabuti yung ginawa ng isang pastor na yun na sumayaw sa loob ng simbahan. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay ligtas, huwag kang sumayaw. No? Mayroon namang mga bagay na kailangan mong gawin na maluwalhati mo ang Diyos. Pero sa ganyang sayaw, hindi po maluwalhati ang Panginoon. Okay? Hindi mo maluwalhati ang Panginoon diyan. Napakabastos, napaka-insulto, na nandoon pa sa loob ng simbahan. Hindi ko maisip kung bakit niya ginawa yon, no? So, hindi naman siguro lahat ng mga simbahan ganoon yung gagawin. Pero as a Bible Baptist stand, what is truth? Okay? Panindigan natin kung ano yung dapat na sinabi ng Bible, mga kapatid. Don't forget to follow and share, mga kapatid.